So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, meron ngayong video dito yung ICC. So, alam ko si Digong laos na. Kasi napapansin ko yan eh. Kapag topic si Digong, walang nanonood. Pero ngayon mga kababayan, ito importante itong topic na to kasi nga po, ang pinag-uusapan natin dito, fake news. No, tandaan nyo tayo, anti-fake news tayo, di ba? Well, ako inaamin ko, may intriga akong vlogger. Pero hindi po ako fake news, di ba? Pero ngayon, ang sinasabi ngayon natin dito, may binabanggit ngayon ng ICC. Aware po ang ICC na dito po sa Pilipinas, nagkalat po ang fake news. O, tingnan nyo to ha, sabi dito ha, News 5, pinuputakted ng fake news. Nagpaalala sa International Criminal Court, Trial Chamber Presiding Judge Joanna Corner talaga to, no? Sa mainstream media, maging sa mga nasa social media, na mag-report ng wasto at patas kaugnay sa crimes against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi yan ni Judge Joanna Corner. Papatakimin kita na malampaktong lyrics para kang kabayong na corner. Hindi. By the way, ito ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito mga kababayan, aware po ang ICC na nagkalat po ang fake news dito po sa Pilipinas at ang topic po ICC mismo. Ewan ko lang dito kung may susunod. Sabi nga, well, yung mainstream media, may ethics na sinusunod yan. Pero ewan ko lang, no, sa mainstream, sa social media, nahawak po ni Digong. Yung mga troll farm po ni Digong. Alam niyo mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, para sa kanila, yung ICC, house show na korte. Ganyan po kabobo tong mga tanginang DDS na to, no? Para sa kanila, hindi daw nila tinatanggap no yung arrest warrant ng ICC. O, so ano ibig sabihin nun? House show na korte. Uy, kaibigan ko na yan, si Team 30. O, kaibigan ko yan. Usap kami niyan. O, kaya yun. Imbis starstruck nga ako eh. O. So yan okay. So may video dito. Okay. So ito panoorin natin to Has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news. Fake news. Obviously, the Duterte follower, the Duterte fanatics are doing fake news. Okay. Hindi si Team 30 yon. Kababayan ko yan, kasamanwa yan. Oh. Ang tanong mga GDS, naintindihan nyo ba? O pinapaalalahanan no ang mainstream media at saka yung social media no, na wag gagawa ng fake news at ang report lamang kung ano sinasabi ng ICC. Actually, mga kababayan, hindi na kailangang pagsabihan yung mainstream media kung tutuusin eh. Kasi ang ginagawa lang naman ng mainstream media, kung ano yung report ng ICC, ay hindi na nire-report niya sa tao. Pero kapag Duterte vlogger, pag Duterte influencer yan, alam niyo ng fake news yan. Di ba? Alam niyo ng fake news yan. Ang tanong sa mga DDS na gumagawa ng fake news, naintindihan niyo ba yung sinasabi ng ICC? Alam niyo kung hindi kayo makikinig dito, mas lalong mapapahamak si Digong. Pero kayo wala kayong pakialam, sa totoo lang. Alam niyo na diyan ako natatawa sa mga bobong mga DDS no. Pinoprotektahan daw nila si Digong. Mahal daw nila si Digong, pero hindi nila alam na pag sila gumagawa ng fake news, nakikita po ng ICC yan. Nakikita ng ICC yan. At yan po, mas lalong napapasama no, si Duterte. Kasi ibig sabihin nun, ganun pala sa Pilipinas. Yung mga supporter ni Duterte, gumagawa ng fake news. Gumagawa ng fake news. O, di ba? I-continue natin, Fake news, and obviously fake news. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all, to avoid speculation.
That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations. And nothing could be more serious than these of criminal activity. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be reported. So, may private session pala sila, no? Oo, yun naman pala. So, ngayon mga kababayan, no? Well, alam naman po natin na kung tayo po, kasi ang talagang magandang basehan talaga kung ano yung update sa kaso ni Digong is yung website ng ICC. Ayun talaga. Kasi nandun na yun eh. Walang dagdag, walang bawas, walang kabulshitan. Diba? Yung website ng ICC. Yun nga lang, syempre, no? Medyo malalalim po yung English dyan po sa website ng ICC. So, ang ginagawa po ng mainstream media, nire-report po nila sa atin. Minsan kasama si Baby? Baby, yung abogado ng, ng mga biktimang babae. Oh, yun. Kalimutan ko na pangalan niya. Oh. So, take na lang kung sino yun. O yung malaki labi. Baby ko yun eh. O yun. So, ano bang pangalan ng hayop na kalimutan? Christina Conti. Oo. Christina Conti pala, ayan, oo. Yan minsan sila, Christina Conti, yan, nire-report yan dyan, oo. Tapos, mga kababayan, at least, yung mainstream media, Angelina Jolie, parang yan, oo. So, ngayon, mga kababayan, at least nakikita natin, no, na ginagawa kahit papano ng mainstream media natin na maging fair. Ayun nga lang, mga kababayan, ang problema sa mga DDS, hindi po sila nakikinig sa mainstream media. Para sa kanila, ang mainstream media lang, Net25 at saka SMNI. At saka sila mismo. Oo, yun pala yun. 'Di ba? Tatlo lang pala yung may pinaniniwalaan ng mga DDS. SMNI, Net25 at saka sarili nila. Yon. So parang ganito, ito malamang napanood nyo na to eh. Pero play ulit natin. Ito po yung example ng isang typical na DDS na bobo. O, tinan nyo ha. Ma'am, bakit anong news kayo? Sa Abante po kami. Huwag kayo masyadong dito, ma'am. Kami na lang ang dito. Maraming mainstream media, ma'am, na ang ini-edit at mali-mali ang mga ginagawa. Anong kayo? News? Abante po. O, di ba? Anong sabi ni Bobong DDS? Huwag kayo dito mainstream media, kami na lang. Ayun ang paniniwala nila. Sa totoo, ganyan talaga sila. O, ganyan talaga sila. Dati pa, no? Ang sabi po ni Aling Mataba, anong media kayo, Abante? Huwag kayo dito, kami na lang. At kayo mainstream media kayo, mali-mali ang nire-report nyo, palagi yung ini-edit. Parang baliktad ata. Ang pagkakaalam namin, ang mahilig mag-edit ng balita, DDS. Tingnan nyo ba naman mga kababayan, anong example ko? Ilang beses na nilang binanggit na si Duterte lalaya na. Di ba? Kailan ba nakulong si Digong? 2025. Si Digong mga kababayan, 2025, nakulong. Tingnan nyo every week, sinasabi nila si Duterte lalaya na. Every month din, sinasabi din nila si Duterte lalaya na. Lalaya na, mga putang ina ninyo. Ano nangyari? So, gumagawa kayo ng fake news. Doon pa lang mga kababayan na sabihin ninyo na si Duterte lalaya na, fake news na yun eh. Hanggang nagsawa na nga lang sila eh. Di ba? Tingnan nyo kung gano'n sila kabobo, no? Every week, umaasa sila na lalaya na si Digong. Every week, na inabot ng taon, inabot ng buwan, inabot ng taon, hanggang nagsawa na lang sila na parang wala na ito mangyayari dito. O ibang fake news na lang gagawin natin. Ganun po sila. Pero ang sabi ko nga, hindi naman nila alam na yung ginagawa nilang fake news, nakaka-apekto po ito sa kaso ni Digong. Hindi nila alam yan kasi mga tanga talaga sila. Para isang example, ito pa. Ito malupit na example dito eh. Ito, wait lang Ito. Hindi yan, ito. Ito ang pinakamalupit na fake news na ginawa ng mga DDS. No na, hindi nila naisip, no na, ano ang magiging image nito sa ICC. So may isip pala ng ICC, ganun pala mga taga-suporta ni Digong, kaya nilang makulong para lang protektahan ng kanilang puon. Paano ka nasabi? Tingnan nyo Trillanes files criminal raps versus 18 ex-Marines. Diba? Badoy others over ICC Payola claims. So alam nyo, ito pinakamalupit po na ginawang fake news ng ng mga bobong mga DDS na
nagkaroon daw po ng payola ang ICC dito sa Pilipinas para lang arestuin daw si Digong. At ang kapalit niyan mga kababayan, di ba kapag ito nga po nagtagumpay itong kaso ni Trillanes sa kanila at iba pa, dyan po sa 18 Marites na yan, makukulong po yung 18 Marites. So ano bang ibig ko sabihin dito? Kasi kung ako, kunwari ICC ako ICC ako, nakita kong ginawa ito ng 18 Marites. Isipin ko, gumawa ng fake news na binabayaran yung ICC. Tatawanan lang yung mga yan. Yun nga lang, ang alarming dito, ready isugal. Handa pong isugal ng 18 Marites na sila po yung makulong para lang gumawa ng fake news. Mas alarming po yun. Actually, sa totoo lang, hindi naman po alarming sa ICC na pinagbintangan silang binayaran eh. Hindi alarming yun kasi hindi naman totoo yun, malabo mangyari yun. Explain natin kung bakit So ngayon, balikan natin to, no? Ito yung kaso ni nila. Former Senator Antonio Trillanes IV on Thursday filed perjury complaint at the Department of Justice. Alam nyo, dapat nag-file si Trillanes sa Bicol. Di ba si Trillanes, di ba, binanggit niya dati na siya ay taga Bicol? Dapat doon siya nag-file ng ng kaso sa Bicol para pumunta yung 18 Marites doon sa Bicol pag sila po yung nag-file ng counter affidavit. Well, tingnan natin. No? So sabi dito, continue Okay, over their claims that supposedly received $2 million intended for investigators of the International Criminal Court. Fake news mga kababayan. Buwaka ng ina. Naniwala dito ang mga bobong mga DDS. Ang tanong dito, ito bang ginawa nila nakatulong kay Digong o hindi? Akala ko ba gusto nyo makalaya si Digong? Pero bakit gagawa kayo ng fake news na ang ICC binayaran ng $2 million? Alam nyo kung bakit bullshit ito? Una, syempre ang pera ng Pilipinas, Philippine peso. Alam nyo ito yung mga bagay na hindi naiisip ng mga DDS eh. Yung pera ng Pilipinas, mga kababayan, Philippine peso. So para bayaran mo ng $2 million, ang mga taga-ICC, kailangan mong bumili ng US dollars dito sa Pilipinas. Saan sila kukuha ng $2 million nang hindi po sila masisita? Sige nga. O subukan nilang magpapalit sa bangko. Tatanungin sila ng bangko, sir, para saan yung $2 million? Teka lang, tatago ako ng AMLAC. Sigurado ganun kaagad yun. Oh. So, ito pa malupit. Sige. Sabihin na nga natin na nakakuha sila lang ng $2 million kahit malabo mangyari. Kunwari may tanga, di ba? Kunwari may tanga-tanga. Sige, walang problema yan. Oh. Ngayon, bago po kayo lumabas ng Pilipinas, tandaan nyo to bago kayo lumabas ng Pilipinas, dinideclare nyo po yung inyong physical money. Kung magkano yung dala-dala ninyong pera. Well, dati kasi nung nag-abroad ako dati, papel yun eh, di ba? Sino nag-abroad dati? Yung yung mahabang papel. Ganun dati nung nag-abroad ako eh. Pero ngayong nung nagta-travel na kami, online. So dyan po, dinideclare po dito kung magkano yung dala mong pera. Actually, ang pinaka-limit lang dito, $10,000. Tama, di ba? $10,000 lang po ang pwedeng ilabas. Noon na kung sino man, yung physical money, mismong hawak-hawak mo dapat may $10,000 ka lang. Ito $2 million, paano nilalabas to? Ano to? Wala lang, ICC kami. Okay lang magdala kami ng $2 million kasi ICC kami. It doesn't work that way. Hindi po ganun yon. Pero mga ka-streetwise, no, ito po yung hindi po maintindihan ng mga bobong mga DDS eh. Nung sinabi po ni pangalan nun? Ni Romel Galapon. Si Romel Galapon, no, yung sa 18 Marites. O nung sinabi po ni Romel Galapon na si Trillanes nakatanggap ng pera yan, $2 million. Binigyan niya sa ICC. Puta, naniwala ka agad ng mga DDS nang hindi man lang nag-isip na pwede ba yun? Pwede bang makatanggap ng $2 million yung mga taga-ICC? And by the way, mga kababayan, yung ICC po, may funding po yan. Doon po sa mga member po ng ICC, meron po silang every year, no? Meron silang binabayad every year. So ayun po yung nakukuha, no? Ayun po yung ginagamit ng ICC pang gastos. So may pera yung ICC. By the way, mga kababayan, no? Ito po hindi naisip ng mga bobong mga DDS eh. Actually, matagal na nilang problema ito eh. Sinasabi nila na mahal nila si Duterte, pero yung kung paano nila mahalin si Duterte, mas lalo napapahamak si Digong. Pero ang nakakapagtaka dito, no? Sa dinami-dami po ng mga DDS, ako naniniwala ko yung mga DDS na nasa milyon pa eh.
Ako naniniwala po ako na yung mga Duterte supporter, nasa milyon pa sila. Ang nakakapagtaka dito, sa dinami-dami po ng mga DDS, wala man lang isa ang nagsalita na, hoy, teka lang, parang mali na ata ginagawa natin. Wala man lang ganun, di ba? Wala man lang ganun sa kanila. Hoy, teka lang ha, yung ginagawa nating fake news, parang napapasama ata lalo tayo nito. Kaya nga sila bobo eh. Ang dali nilang mapaniwala sa fake news eh. Tinanggap na nga lang nila eh. Natawa ko sa mga DDS eh. Tinanggap na lang po nila na bobo sila. Hindi, tama nga, euro yung pera ng ng Netherlands. Euro sila, di ba? Pero yung clips ng 18 Marites, $2 million. Oo. Ganon. Oo. Ay, nahulog pa. Ayan. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa statement po, no, ni ICC tungkol nga po sa mga fake news. Isipin nyo yan, ha? Yung ginawa ng 18 Marites, umabot sa ICC. Puta, makukulong kayo. Tangina nyo, katangan ninyo, di ba? So yan na, so next topic tayo.